Naniniwala po ako kapatid na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus at malapit na ang katapusan ng mundo. Dahil po sa mga nababalitaan natin, sa mga nangyayari sa ngayon, alam ko pong alam niyo na kung bakit nagtatanong minsan kayo kung bakit nangyayari to. Malalaman niyo po yan sa Biblia. Sinabi na po kasi yan ng ating Panginoong Hesus. Pero pag alam mo na yan kapatid, hindi na tayo masisindak. Kasi sinabi naman niya, wag na tayong masindak kasi kailangan mangyari mga bagay na ito. Hindi lang din po ang Pilipinas ang nakakaranas ng pagyanig. Dito po sa Japan, madalas, araw man po o gabi, pero nararamdaman po talaga namin yun at lagi kami nagdadasal ng anak ko pag naramdaman namin yan. At di lang din po sa Japan, sa iba't ibang dako ng mundo, di po ba nararanasan na natin lahat yan. Kasi sinabi na po ng ating Panginoong Hesus ang mga palatandaan na malapit na siyang dumating. Ito, basahin po natin yan sa Mateo 24 verse 4. Sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ni numan. Sapagkat maraming darating sa aking pangalan ang sasabihin nila na ako ang Mesiyas at maraming maliligaw. Marami na rin po ngayon ang bulaang propeta. Kaya wag po kayo basta-basta maniniwala. Kundi magdasal kayo, mag-focus kayo sa Bible kasi po ang salita ng Diyos ay tunay at buhay at makapangyarihan. Tumatagos po yan sa buto at maging sa kaluluwa. Sinabi po yan sa Bible. At ito pa po, sabihin natin na makakarinig kayo ng mga digmaan, mga ulat ng digmaan, pero huwag kayong masisindak sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang maganap, ngunit hindi pa itong wakas. Dati pa naman po, nung una, wala pang YouTube, may mga balita na sa TV, pero hindi ganun kalawak kasi hindi pa naman tayo ganun ka-high-tech. Pero dahil ngayon po, magugulat ka na, bakit nangyari yung mga wifi, nagkaroon ng around the world, nakikita na yung YouTube, pwede na natin gawin kahit sino po. Pwede na mag-YouTube, pwede na siyang magsalita, di ba? Kasi po, nangyari to para ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Kaya mag-ingat din tayo na 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 yung mga social media, wag tayong magpadala, kundi ang ang talagang dapat po natin gawin, palaganap natin ang salita ng Diyos. Dahil malapit na siyang dumating at maging handa tayo para hindi tayo maiwan sa rapture. Kasi naniniwala po ako na mauunang rapture. Kasi po, dahil mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo gustong mag-sacrifice sa buhay na ito. Kaya yung pananampalataya at pananalig mo sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Huwag tayo magpaiwan din sa buhay na ito. Kasi po, nung panahon pa naman po naman, yung salita ng Diyos, nilalagana po yan ng mga apostol, sumasakay sa bangka, naglalakad, o kaya sumasakay sila sa kamelyo. Yung po, ngayon, YouTube, andyan na yung, ito po, nangyari na yung YouTube dahil hindi natin alam kung bakit. Basta isa lang po ang alam ko at nararamdaman ko, ginawa ito ng Panginoon para mangyari na maikalat ang salita ng Diyos. Kaya po alam natin na binabahagi na ng mga anak ng Diyos ang salita ng Diyos upang malapit na dumating ang ating Panginoon at maligtas na tayong lahat. Makasama na natin ang ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Yan po ang ating ikagalak. Kasi po, ang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay talaga naman pong ikakagaligaya ng mga anak niya. Kaya kapatid, magalak tayo kasi malapit na dumating ang ating Panginoong Yesus. At di ka na huwag kang matakot. Hindi tayo matatakot sa buhay na ito. Kasi matakot man tayo sa buhay na ito, wala tayong magagawa. Ang Diyos ang may magagawa. Hindi po tayo. Huwag ka magpanik. Magdasal tayo lagi. Kasi pag andyan ang banal na espiritu sa puso mo, sa buhay mo, hindi ka basta-basta masisindak. Hindi ka matatakot kasi alam mo na salita ng Diyos na kailangan mangyaring maganap na ito, kundi magdasal ka sa Panginoon. Kasi ang mga pangako naman po ng Panginoon ay nasa Biblia. Kasi sinabi rin po talaga ni Lord na pasimula pa lang yan ang paghihirap ng tulad ng isang babaeng manganganak. At nagkakaroon din po ng kakapusan sa pagkain. Dati po dito sa Japan, ang 10 kilo, 2,500 yen na bibili ko. Ngayon, ang 10 kilo po ngayon dito sa Japan ay magte-10,000 yen na po. Kaya po napakabigat po sa bulsa talaga. Hindi po ako nangangamba kasi alam ko na ang aking Diyos, ang aking provider at siya ang aking supply. Kaya hindi po ako nag-worry kasi alam ko na siya po ang nagbibigay sa akin ng lahat ng pangailangan. Kaya ikaw kapatid, pag tinawag ka na ng Panginoon, wag nang matigas ang iyong puso. Kinukuling na po niya tayo para magbalik loob sa Kanya. Hindi niya gustong nahihirapan tayo sa buhay na ito kasi po gusto niya tayo magkaroon ng peace. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoong lagi, puro kapayapaan, di ba? At siya po ang King of Peace, Hari ng Kapayapaan. At basahin din po natin ang Psalm 91 na ang pangako ng Diyos sa atin. Ito po. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin.
Kapag sila'y tumawag, laging handa akong sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Napakagandang pangako, di po ba? Alam niyo po, i-share ko lang po sa inyo yung testimony ko nitong magto 2 years na po ako ngayon sa trabaho ko. Bago po ako nawala sa dati kong trabaho, talagang pinag-pray ko na po itong trabahong ito bago pa ako mawala doon sa trabaho ko. Talaga naman pong bago pa mangyari yon, pinagpe-pray ko na talaga sa Diyos yung magiging future ko. Kasi alam ko na hindi ko hawak ang future ko, siya ang may hawak ng future ko. At naniniwala ako na ang future ko sa Kanya ay mas maganda kasi mas maganda ang plan niya sa akin kaysa sa plano ko. Kaya po magtiwala tayo sa Panginoon. Ito pong trabaho ko to, nung binigay po sa akin ng Panginoon, talaga pong hindi biro, mahirap po talaga. Kasi ako lang po talaga ang Pilipino sa pinagtatrabahuan ko ngayon, walang Pilipino. At puro Hapon po ang kasama ko. Ang hirap po talaga. Hindi naman ako ganun magaling mag-Japanese at di rin po ako marunong magbasa ng mga kanji at magsulat. Pero may konti po akong kaalaman dahil kahit nag-aral naman po ako sa sarili ko. Pero lagi akong tumatawag sa Panginoon na siya ang bahala sa lahat, hindi ako magwo-worry. Pero siyempre po nung una, talagang umiiyak ako kasi talagang hindi gano'n kadali na nagsisimula pa lang ako sa trabaho ko. Pero dahil po sa gusto ko nang huminto sa trabaho ko dahil parang hindi ko kaya, kasi hirap po talaga. Pero pinagdasal ko po 'to sa Panginoon na sabi ko, "Lord, kung pinagkaloob mo talaga sa akin 'tong trabahong ito, ipunta mo ko sa line 3." Sabi ko sa kanya. Yung pong line 3 na yon, mga machine po yon na dun ka ilalagay. Within 2 months po, pinunta po ako na sa line 3 ng leader namin. Tapos nung napunta pa ako sa line 3, tuwang-tuwa po ako. Sabi ko, Lord, talagang binigay mo to para sa akin. Sabi ko, nagpapasalamat po talaga ako. Kahit mahirap to, alam kong ito yung niloob mo sa akin para maging matatag ako, matyaga ako. Anak mo ako, masipag ako. Hindi ako basta susuko. Sinabi ko po yan sa sarili ko, pero umiiyak ako kasi hirap talaga. Pero dumating po ang 1 year na po ako sa trabaho ko. Talagang mahirap pa rin po kasi 1 year pa rin naman ako kasi kailangan ko pang hasain, pag-aralan yung trabaho ko. Pinagdasal ko po ulit yun. At pinagdasal ko po ulit yun, sinabi ko po, Lord, kung talaga pong pinagkaloob mo sa akin itong trabahong ito, last na po, ibalik mo po ako sa line 6. Dumating po ang ilang buwan, basta po naniniwala ako, Lord, itong trabahong ito binigay mo sa akin para sa amin ng anak ko na makakatulong sa amin ng anak ko sa buhay namin ng anak ko. Hindi mo ako pababayaan, naniniwala ako lagi mong dinidinig ang aking panalangin. Ngayon po, nitong October na, nagulat po ako kasi nung nag-meeting po kami, sinabi po na ng pinaka-leader namin kung saan kami ipupunta na ng final na lugar, final na line sa trabaho namin. Alam niyo po ba, binalik po ako sa line 6. Kaya talaga po sinabi ko, Lord, naniniwala ako na ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Kaya okay na po ako. Marami pong salamat at lagi mong dinidinig ang aking panalangin at alam ko po na para sa akin, para sa ikabubuti ko, ang desisyon mo. Hindi po ako, kundi ikaw ang magplan ng buhay ko. At ganun din po para sa aking anak. Ay hindi po ako nagwo-worry kasi alam po natin na lagi pong dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kung para sa iyo yan, walang imposible. Ibibigay niya sa iyo yan. Pero kung hindi man niya ibigay sa iyo ang panalangin mo, ang gusto mo, ibig sabihin yan, hindi yan yung para sa iyo, kundi meron pa siyang ibibigay sa iyo na mas higit pa kaysa sa nais mo. Kasi ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos sa iyo ay mapabuti ka, kapatid. Mapabuti tayo. Kasi mas magandang makita natin ang kadakilan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, hindi sa sarili nating kakayahan. Kasi kung sa sarili nating kakayahan, hindi na natin siya pupurihin, hindi na natin siya kikilala ng Diyos na sabihin natin kaya natin dahil sa sarili natin to. Pero dahil po ang Panginoon ang kumikilos sa atin at alam po natin na siya ang sinusurrender natin lahat sa Kanya, siya ang magpo-provide ng mas higit na kailangan natin. Kaya po lagi tayo magpupuri at magpapasalamat sa mga kahanghangan yung ginawa sa buhay natin at upang din natin siya kalimutan na sa Kanya nanggagaling ang lahat ng biyayang
natatanggap natin at ah, mga kagilagilala sa mga nangyayari sa buhay natin, sa kanya nanggagaling ang lahat ng ito. Kaya dapat natin siyang purihin at pasalamatan, maliit man to o malaki, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po talaga, mararamdaman niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, ang banal na presensya niya sa buhay mo, sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, talagang sinusurrender mo ang lahat sa ating Panginoon. Hindi lang po ako makakaramdam nito, kundi pati po kayo. Mararamdaman niyo po ang kapangyarihan at kadakilan, kabutihan, pagmamahal, awa at habag ng Panginoon sa inyong buhay. Maraming maraming salamat po. At pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Amen.